Basahin natin doon sa Juan. Juan 15. Juan 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dalawa ang makikita nating ginawa ni Kristo dito sa atin, sa kanyang mga apostoles. Una, hinirang niya ang mga apostoles. O sa mababaw na Tagalog, pinili niya ang mga apostoles, ang mga disipulo. Pangalawa, inihalal niya ang mga apostoles o ang mga disipulo. Patungkol sa pagkapili, may karapatan at kalayaan ang Diyos na pumili. At ang pagpiling ito ay tumutukoy sa kanyang pagliligtas sa atin. Sa kanyang pagtawag sa Kristiyano mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kamatayang espiritual tungo sa buhay na kay Kristo na ating Panginoon, ay tinatawag niya ang mga tao sa kaligtasan. Ipinangangaral natin ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sabi ng mga Hudyo, si Kristo ay katitisuran. Ang sabi ng mga Griego, si Kristo ay kahangalan. Yan din ang sinasabi ng mga tao sa sanlibutan. Ngunit sa kanila ng mga tinawag ng Diyos, anuman ang kanilang lahi at anuman ang kanilang kulay, Hudyo man o Griego, si Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang paghirang na ito ay tumutukoy sa ating pagkakaligtas. Pumunta tayo sa unang Tesalonika o ikalawang Tesalonika 2, ang talata ay 13. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Diyan sa talatang yan, paano naliligtas ang tao? Sapagkat ang banal na Espiritu ay gumagawa sa tao sa kanyang ikababanal. Kaya nga sinabi ng Panginoon na maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ay dapat gumawa sa loob ng tao. Magbahagi ng buhay, maglinis ng puso, maglinis ng isip, gaya ng sinasabi ng propeta, at aking aalisin sa inyo ang inyong matigas na puso. At ilalagay ko ang aking mga salita at ilalagay ko ang aking kautusan sa inyong isip at puso. At ilalagay ko ang aking banal na Espiritu sa inyo upang kayo'y lumakad sa aking mga panuntunan, na nahahayag sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan. Pag kumilos ang banal na Espiritu sa puso ng tao at binigyan siya ng bagong isip at puso, pangunawa at pag-ibig kay Kristo, magpapahayag siya ng pananampalataya.
Kagaya ng sinasabi sa banal na kasulatan, kung ipahahayag mo sa iyong bibig si Jesucristo na Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Pero bakit kailangan ng pagkilos ng banal na Espiritu? Alalahanan natin na ang puso ng tao ay mandaraya. Paano mo paniniwalaan na nanampalataya ka kay Kristo ng buong puso sa pamamagitan ng bibig mo lang? Kung kaya nga't kailangang mauna ang banal na Espiritu sa puso ng tao na siyang magpapaunawa sa iyo ng kanyang salita, na magpapaintindi sa atin ng kanyang katotohanan, na maraming beses na nating narinig si Kristo na itinuro sa atin. Minsan mga baptist pa nagturo sa atin, pero merong isang pagkakataon na nang narinig natin ang salita ng Diyos nangusap sa atin. Naintindihan natin. At simula nung araw na yon, nagkaroon tayo ng pagnanasa na lumapit kay Kristo at kumapit kay Kristo at sumunod kay Kristo, sapagkat siya'y sinasampalatayanan nating tunay. Kaya sabi ng Panginoon sa Juan, hindi kayo ang humirang sa akin. Ako ang humirang sa inyo. Ako ang tagapagligtas nyo, hindi sapagkat hinanap ninyo ko. Nasusulat sa aklat ng Roma 3, 10 at 11. Walang gumagawa ng matuwid, wala kahit isa. At sa talatang 11, walang humahanap sa Diyos. At bakit walang humahanap sa Diyos? Sapagkat unay, hindi niya lubos na kilala ang Diyos. Pangalawa, hinahanap ng tao ang Diyos ayon sa kanyang gusto, ayon sa kanyang nais. Sinusunod ng tao yung Diyos ayon sa himala na hinahanap niya. Sinasabi ng Hebreo 11:6 na ang pananampalataya sa Panginoon ay paniniwala kung ano at sino ang Diyos. Nasusulat, for without faith it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is. Siya nga. Kung ano ang Diyos, yun. Siya yun. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. Na nagtanong si Moises kung anong pangalan ng Diyos, ang sagot ng Diyos ay ito lang, ako ay si ako nga. At hindi maaaring ang Diyos ay kung ano ang gusto natin. Hindi maaaring ang Diyos ay kung ano ang siyang importante sa atin. At hindi pwede ang Diyos ay kung ano ang hinahanap natin sa buhay na ito. Ang Diyos ay ano kung ano siya. At sinabi niyang, ako ay si ako nga. Yun ako. Ngayon, mga kapatid, siya ang naghanap sa atin. Lucas 19:10 nakasulat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas sa mga nawawala. Sa pagkakahirang na ito ay wala tayong parte. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa anumang bagay na meron tayo, o dahil sa atin, kundi dahil lamang sa habag ng Diyos, dahil lamang sa kanyang awa. At bakit niya tayo hinirang? Para saan niya tayo ihinirang? Sinabi sa talata, at inihalal ko kayo. Bakit yung eleksyon sa Mayo ay tinatawag natin yung halalan? Halalan sapagkat may mga posisyon na pupunuin. Hindi tayo basta pumipili lang ng tao basta pa meron tayong mapili.
Pumipili tayo ng mga tao na nagpasa ng kanilang kandidatura sa COMELEC na ipipwesto natin sa mga oposisyon na kanilang tatakbuhan. Kaya nga salitang halalan, halal. Pumipili tayo ng tao na sana pumili tayo ng tao na angkop sa posisyon. Nabanggit ko yung mga bagay na yan, hindi lang bilang pagpapaalala sa proseso ng demokrasya sa bansang ito at sa matalinong pagboto. Kung hindi para maintindihan din natin, hindi tayo basta hinirang ng Diyos, may pagkahalal siya sa atin. Merong posisyon na nais ng Diyos punan natin. May gawain na nais ng Diyos gampanan natin. May layunin ng Diyos na dapat gawin natin. At ano yun? Na kayo'y magsipagyaon at magsipagbunga. Na tanging posisyon lang na magagampanan ng mga hinirang ni Kristo. Ang yumaon at magdala ng mga bunga ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong ibig sabihin ng pagbubunga? Anong sinabing bunga? Maaalala natin sa chapter 15, verse 1. Sa parehas. Teka. Pahingi akong tubig. Dito sa Juan 15:1, mababasa natin, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa inyo'y aking sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puto. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin. At ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Ang tanong ko kanina, ano yung ibig sabihin na kayo ay magbunga? Nang binasa natin doon sa talatang 1 hanggang 5, ito ay may kinalaman sa pananatili kay Kristo. May kinalaman sa pagpapatuloy sa kanyang salita. At pagdating sa talatang 5, sabi niya, "Hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya'y ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Sa makatuwid, sa pag-unawa natin ito, sa mga talata, yung bunga ng Kristiyano ay may kinalaman sa kanyang mga ginagawa. Basahin natin ulit. "Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Ituloy natin pa. "Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog.
Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at kayo'y magiging aking mga alagad. Pangalawa yan, na itong pagbubunga na sinasabi ni Kristo may kinalaman sa pagiging alagad. Meron ba kayo naalalang talata? Sa Juan 8:31, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo na nagsipagsampalataya sa Kanya, kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita, ay tunay ngang kayo'y aking mga alagad. Tama ba yun? 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay kayong mga alagad ko. Bumalik ka doon sa Juan 15, 7 at 8. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, salita ni Kristo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So ano yung pwedeng bunga? Ano yung bunga ng tinutukoy ni Kristo? Yung manifestasyon na ang tao nananatili kay Kristo sapagkat ang tao ay nananatili sa Kanyang salita. Pastor, lalong humahaba ang paliwanag mo. Di basahin natin diretso. Verse 9. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din namang iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Anong bunga ang tinutukoy ni Kristo ito? Pagsunod. Ang pananatili sa salita ni Kristo ay pagsunod kay Kristo. Ang pananatili kay Kristo ay pananatili sa Kanyang salita, at ang pananatili sa Kanyang salita ay pananatili sa Kanyang pag-ibig. Kagaya ng si Kristo ay umibig sa Ama at tinupad ang kalooban ng Ama at nanatili sa pag-ibig ng Ama, gayon din naman tayo, manatili tayo sa Kanyang pag-ibig sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Yan ang bunga na sinasabi. Kung ano si Kristo sa Kanyang relasyon sa Ama, ganon din tayo dapat kay Kristo sa ating relasyon sa Kanya. Kung kaya't Kanyang sinabi, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ilang beses tayong pwedeng magministeryo na hiwalay kay Kristo? Maraming beses natin ginawa yan. Na sumasali sa gawain ng Diyos nang wala naman talagang pagsunod kay Kristo. At minsan pa nga, ang ministeryo ay nagiging panakip-butas para yung mga kasalanan nating nakatago ay hindi natin hinihingi ng tawad sa Diyos. At yan ay isang bagay na kakilakilabot. At isang araw na lamang, bigla na lang puputok ang ating mga pagtalikod sa Panginoon na napagtakpan ng maraming ministeryo. Pero ano yung bunga na tinutukoy dito ng Panginoon? Na bilang mga disipulo, magpatuloy tayo sa Kanyang salita. Yan ang bunga. Taglay ang isang espiritu ni Kristo. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Tandaan natin, hindi tayo ang puno. Si Kristo ang puno. At tayo ay sanga lamang. Sa makatuwid, yung mga bunga natin, bunga ni Kristo. At ano yun?
yung katuparan ng mga salita ni Kristo. Tignan mo dun sa Efeso 2:10, nasusulat. Umpisahan natin sa 8 para wag tayo magkaroon ng wrong impression. Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kita mo ba yan? Kaya pala tayo niligtas ng Diyos, kaya pala tayo niligtas sa biyaya lamang, hindi natin siya hinirang, siya ang humirang sa atin sapagkat sa biyaya nga lang. Sapagkat inihalal niya tayo na humayo at magbunga. Sapagkat tayo'y kanyang lalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yan. At ang nais ng Panginoon na lalo tayong managana sa salita ng Panginoong Jesucristo na ating ipinamumuhay at sinusunod. Tignan mo doon sa Quince, 58 ng unang Korinto. Ano ko naalalang talata? Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyong na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yung palang sinasabi na gawa ng Panginoon sa atin ay yung mga gawain natin sa Panginoon. Na dapat ang Kristiyano managana sa gawa ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon doon sa teksto natin na kayo'y humayo at magbunga at ang inyong bunga manatili. Sapagkat kung tayo hinuhubog ng Panginoon sa kawangis ni Kristo, hindi ito paatras, mga kapatid. Wala ka nakita nagbuo ng bahay na pawasak. Maaaring mauuna yung hollow blocks na isa, isusunod yung pangalawang hollow blocks, 2 na. Pinatungan ng isa pa, 3 na. 4, 5, 6, 7. May kita mo padami ang hollow blocks, hindi pa sira. Na nagtayo ka una may lote, na sumunod na araw wala nang lote. Hindi. Kung binubuo tayo ng Panginoon, hindi tayo paatras. Papunta tayo sa kasaganaan ng paglilingkod sa Panginoon. Lalo na't nakikita natin na maraming tinik sa ating tagaliran at maraming damo na nakikiagaw sa mga pananim, sa sustansya ng mga pananim. Lalo dapat tayong humingi sa Diyos ng tulong na managana tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Ngayon, sa pamagitan ng ano yan? Sa pamagitan ng banal na Espiritu. 4:6 ng Galacia, makikita ninyo na sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Amang Diyos, Amang Diyos. Bakit? Sapagkat sa puso natin nandun nananahan ang Espiritu ng anak ng Diyos na nahahayag sa ating mga buhay. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Mga bagay na yan na walang batas dyan.
Walang batas na nagsasabing bawal magmahal. Walang batas na nagsasabi na bawal maging mapayapa. Pero pag binasa mo yung mga gawain ng laman, pumunta ka sa talatang 19 hanggang 21, yan, may batas yan, bawal yan. Sapagkat hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid. Hindi ba may kautusan yan? Huwag kang makiapid. Kabumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, ni huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. May batas yun. Sa bawat gawa ng laman, may batas. Pero ang gawa ng Espiritu sa buhay natin, walang bawal dyan na batas. Walang utos ang Diyos na huwag kang magmahal. Walang utos ang Diyos na huwag kang magtiis. Walang utos ang ating Panginoon na huwag kang maging mabuti, at lalong walang utos ang Diyos na huwag kang magtapat. Kung kaya ang pinakapunot dulo niyan ay yung pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Sa pamamagitan ng binasa natin, sa pamamagitan ng banal na Espiritong nananahan sa atin. Pumunta ka sa talatang 13, Galatia 5:13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman. Kita mo yung mga gawa ng laman. Sa talatang 19 hanggang 21, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Hindi ba sinabi ng Panginoong Jesucristo sa teksto natin kanina, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Magsipanatili kayo sa aking salita. Kung ako'y inyong iniibig, sundin nyo ang aking mga kautusan, ang aking mga utos. Kaya, may koneksyon yan, mga kapatid. Na ito pong pinagpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon, hindi lang para maging mahusay tayo sa doktrina, kung hindi para mahayag sa buhay natin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, nakahayag yan sa mga bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance, na dapat managana tayo. Kaya pagdating mo sa talatang 9, 6:9 ng Galatia 6:9, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Yung bunga, hindi dapat basta nagbubunga, dapat nananatili ang bunga. Yung pag-ibig na buhat sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Yung kapayapaang natagpuan natin kay Kristo. Yung kasiyahan natin sa pagmiministeryo at sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, yung pagtatapat, yung kaamuan, yung kababaan ng loob, dapat manatili. At huwag tayong manghimagod sa mga bagay na yan. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Talatang 10, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. So yun yung bunga na nais ng Panginoon makita sa atin. Hindi ko sinasabing mali na isipin natin na ang bunga ay yung mga kaluluwa na dinadala natin kay Kristo. Maaari din, kagaya sa mga talatang Proverbs 11:30, the fruits of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Kaya lang,
Wala kang makikita sa banal na kasulatan na tinuruan ng mga apostoles ang mga Kristiyano mag-soul winning, na kagaya ng tinuturuan ng mga modernong simbahan ang mga miyembro nila mag-soul winning. Kung hindi anong itinuro ng mga apostoles sa mga Kristiyano. Pumunta tayo sa unang Pedro 3:12. Umpisahan natin sa 8. 3:8 ng unang Pedro. Katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang isip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama. At gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay nasa kanilang daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. At sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Datapwat kung magbataka kayo dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pangtakot at huwag kayong mga gulo. 15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mapahiya ang mga nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Alam mo, kailangan mabago ang buhay ng Kristiyano. Yun ang billboard ng Panginoon sa sanlibutan ito. Yun. Kailangan ipamuhay ng Kristiyano yung kanyang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo at makikita ng sanlibutan. Nahayag ang biyaya ng Diyos sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin na tumalikod tayo sa dati nating buhay. Sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na bunga ng banal na Espiritu sa ating puso, makikita yun ng taong mga walang Diyos. Minsan magsasalita sila ng masama laban sa atin, pero kung mabuti ang bunga, kung ang bunga ng gagaling sa iyo ay kabutihan talaga na galing sa Panginoon at mabuti ang iyong konsyensya sa kabila ng mga bintang sa iyo. Pero higit sa lahat, kung si Jesucristo ang Panginoon ng ating buhay, ay dapat tayo maging handa na sumagot tungkol sa ating pag-asa. Sapagkat may magtatanong sa iyo tungkol sa iyong pananampalataya. Lalo na nung nakakakilala sa iyo, lalo na nung nakakita ng pagbabagong ginagawa sa iyo ng Panginoon, ay magtatanong, bakit may bago sa iyo? Ano yung pag-asa mo? Ano yung pananampalataya mo? Nakakita ko, nag-iba ka. Anong meron? At handa kang sumagot patungkol sa iyong pag-asa kay Kristo. Kung gusto natin maging agresibo sa pag-aakay ng kaluluwa, kailangan maging radikal tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Marunong ka magturo ng Romans Road, pero worldly ang iyong pinakikinggan. Worldly ang iyong pamumuhay. Worldly ang iyong pag-iisip. Sa palagay mo, yun ba yung bunga na hinahanap sa 15:16 ng John?
Marami kang nakakay na tao kay Kristo pero inakit mo dahil sa material. Inakit mo dahil sa galing mo. Inakit mo para sumunod sa iyo. Pero hindi dahil sa iniibig mo sila at may kapayapaan ka sa salita ng Diyos at may pagtataga ka sa paglilingkod sa Panginoon at may kaamuan ka at pagpapakumbaba sa kanila at matapat ka sa iglesia ng Panginoon. Sa palagay mo, yun ba yung bunga? Na basta ka nakadala ng tao sa simbahan. Kung tao lang ang labanan sa umagang ito, ang simbahan na hindi si Kristo ang ipinangangaral, maraming tao. Mas marami silang bunga. Kung yun ang batayan. Pero ilan sa kanila ang bagong buhay. Marami silang sinusulwining na sa palagay nila mabait na dati. Hindi ba? Magsabi ka dyan, may pabigas tayo rito, maraming pupunta. At sasabihin natin, marami kaming nadalang tao sa Panginoon. Tignan mo yung picture, dami nakataas ang kamay. Ba? Pero tayo na nagdadala ng mensahe, hindi tayo umuusad sa pananampalataya. Hindi ba? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na magsiyasat sa ating mga puso patungkol sa pananampalataya natin kay Kristo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao. At yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Maaaring sumusunod kayo sa pananampalataya, nakadepende doon sa nag-disciple sa inyo. Nakadepende doon sa mga tao na nangangamusta sa inyo araw-araw. Paano kung yung mga taong yan nawala? Tumingin ka sa ginawa sa iyo ng Panginoon. Tinuruan ka na rin niya ng sariling, matuto ka na rin magmahal. Tinuruan ka na rin ng Panginoon na maging mapayapa kay Kristo at sa kanyang salita. Tinuruan ka na rin ng Panginoon na maging masaya, makaranas ng kasiyahan sa gawain ng Diyos, na every time na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, nagkakaroon ka ng kasiyahang hindi hiram. Na kahit may mga taong nagpapasaya sa akin dito sa gawain ito, nakikita ko sila nagpapatuloy. Halimbawa, dagitin sila ng dyablo. Hindi na ba ako pwedeng maging masaya sa Panginoon? At nais ng Diyos sa anumang kalagayan, ang bunga hindi dapat malaglag. The more na tayo sinasalisihan ng dyablo, lalo tayong mag-init sa pagmamahal sa Panginoon. Lahat ng itinatayo ko, ibinabagsak ng dyablo. Wala akong pakialam, magtatayo uli ako. Bahala na ang Panginoon magprotekta. Basta magtatayo uli ako. Sapagkat ang Panginoon ay nagsabi, humayo kayo at gawin niyong alagad ang mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. At sasabihin ng iba, yan ang problema mo. Tinuruan mo silang sumunod sa utos ni Kristo. E anong gagawin ko? Yan ang sabi ni Kristo. Turuan ninyo silang sumunod sa aking utos, sapagkat makikita mo yung hindi susunod sa utos ni Kristo, hindi mo makikitaan niya ng bunga. Sapagkat sinabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking pag-ibig at tuparin niyo ang aking mga kautusan at kayo'y magiging mga alagad ko. At makikita mo na tanging may mga espiritu lang ng Diyos ang makakasunod yan, sapagkat ang pinag-uusapan natin bunga, hindi natin bunga ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang presensya sa atin. Kaya sinabi niya sa Great Commission, at narito, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sapagkat paano tayo magbubunga kung wala si Kristo sa atin? Paano kung magiging mapagmahal sa panahon ng lahat ng tao nakagagalit? Paano tayo matututong maging mapayapa sa panahon ng magulong daigdig?
Paano ako magiging masaya sa Diyos? Nang hinahatak ako ng aliw ng sanlibutang ito sa lahat ng mga bisyo nito at sa lahat ng entertainment na to, paano ko masusustain ang aking kasiyahan kay Kristo na hindi ako nakabatay sa cellphone, sa social media, sa palabas at sa laro at sa marami pang bagay? Kung wala ang banal na Espiritu, kasi Kristo nagsabi, at ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Paano natin siya mararanasan? At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi niyo ako hinirang, akong humirang sa inyo at inilal ko kayo. At anuman ang inyong ipanalangin sa aking pangalan ay gagawin ko sa inyo. Nakakita mo ba? Na yung salitang upang anuman ang inyong hingin sa Ama, hindi siya nakadikit dun sa bunga. Nakadikit siya doon sa pagkahirang sa atin ni Kristo at sa kanyang pagkahalal sa atin. Hinalal niya tayo para magbunga. Yung paghalal ni Kristo, yun ang dahilan na kahit anong ipanalangin natin sa pangalan ni Kristo, ibibigay niya. Bakit? Sapagkat inihalal niya tayo. May pinagagawa siya sa atin. Hindi ibig sabihin ng panalangin na yan na anumang hingin natin sa Ama sa pangalan ni Kristo, ay nakadepende yun sa kagustuhan natin. Gusto kong tignan nyo yung talata na yung paghingi natin ng anumang bagay sa pangalan ni Kristo ay nakadepende doon sa paghalal niya sa atin. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na walang kinalaman sa bunga na nais niyang makita sa iyo. Maliban kung hindi ka anak ng Diyos, magbunga ka kung anong gusto mong bunga. Magpaka-worldly ka kung gusto mo maging worldly sapagkat wala ka namang Espiritu ng Diyos. Bahala ka. Mamuhay ka sa sanlibutan, sundin mo si Satanas. At magmukha kang taga-sanlibutan, total wala ka namang Espiritu ng Diyos. Pero kung may Espiritu ka ng Diyos, anumang hingin mo sa Ama, sa pangalan ni Kristo. At bakit importante yung pangalan ni Kristo? Kasi hindi mo naman siya pinili. Siya ang pumili sa iyo. Bakit importante yung pangalan ni Kristo? Sapagkat siya ang naghalal sa atin. Ang Panginoon na nagsabi, gusto ko magbunga ka. Hindi ko sinasabi, Panginoon, gusto ko magbunga. Kaya ko na lang ginusto magbunga. Sapagkat sabi ng Panginoon, walang saysay ang buhay mo kung hindi ka magbubunga. Silbi ng Kristiyano. Anong silbi ng Kristiyano na hindi nananagana sa paglilingkod kay Kristo? Anong silbi ng Kristiyano na namumuhay kagaya ng mga tao sa sanlibutan? Anong silbi ng Kristiyano na hindi nagiging saksi para kay Kristo? Pero sabi ng Panginoon, gusto ko magbunga ka. Iyan ang dahilan ng pagkakaligtas ko sa iyo. Humingi ka sa akin sa pangalan ko at ibibigay ko. Panginoon, inihalal mo kami para magbunga. Kaya anumang hihingin namin sa iyo, ayon sa iyong layunin na kami magbunga, ibibigay mo sa amin. Yun ang sinasabi ng unang Juan 5:13 na nalalaman natin na itong ating kumpiyansa na anuman ang hingin natin ayon sa kanyang kalooban ay ibibigay ko sa inyo. Yun ang dahilan. Sapagkat anong kalooban ng Diyos na tayo ay magbunga ng mga bunga ni Kristo. At doon naluluwalhati ang Ama. At masasabi, ito nga'y mga alagad ng Diyos. Ito nga'y mga tao ni Kristo. Ito nga'y mga Kristiyano. Panginoon, tulungan mo kami. Marami po kaming pangangailangan. Gusto po naming maging mapagmahal. Marami akong minamahal, Panginoon. Marami akong pangangailangan. Na kailangan dumaloy ang pag-ibig dun sa mga taong minamahal ng Diyos. Kailangan kong maging masaya sa paglilingkod na ito na aking ginagawa. Bigyan mo ko ng kasiyahan, magampanan ko itong gawain mo. Itong pagtatrabaho ko na ito para to sa iyo. Gusto kong makita na sa pagtatrabaho ito ang kaibahan
ng aking pagiging Kristiyano, makita ng sanlibutan na masaya ako sa ginagawa ko sapagkat ito'y para sa iyo. Marami akong problema sa trabaho ko, sa pamilya ko. Marami akong problema sa pag-aaral ko. Pero ang bunga ng Espiritu ay pagtitiis. Bigyan mo ko ng talino, lakas, galing, pagkakataon na maayos ko lahat ng to sa pamagitan ng pagtitiis at pagtsatsaga na nang gagaling sa iyo. Gusto ba ng Panginoon na makita niya ang kanyang mga tao, na mga taong magagalitin? Gusto ba ng Panginoon makita ka niya na ikaw mabilis kang sumuko? Aburido kang tao. Pag nag-uumpisa ka ng gawain, ayoko na, pagod na. Ayoko na nito, hirap. Isipin mo, ano mangyayari sa tao mabilis sumuko? Sa tingin mo ba magsimula ka negosyo? Wala namang dumadaan, paano ko makakabenta? Sara na nga lang tayo. Di ba? Ang kulit-kulit nitong anak ko. Ano ko, wala ng pag-asa, hayaan mo na nga lang yan. O ito, cellphone ka. Isipin mo, anong nabubuo natin kung hindi tayo marunong magtiyaga ay nag-uumpisa pa lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang bunga ng banal na Espiritu ay bunga para tayo manatili sa gawain ng Diyos. Babalik ako sa unang sinabi ni Kristo, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Pagkat di ko kayo iniiwanan, sabi ng Panginoon, bakit nyo ko iiwanan? At ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Katapusan na ba ito ng sanlibutan? O, nasa huling panahon na tayo. Pero tignan mo, mahaba pa ang lalakbayin na iglesia. At sa Jesucristo, noon, ngayon at sa darating, tinutukso ko ng dyablo na manghawak sa mga estratehiya na ginagamit ngayon sa panahong ito. Pero mananatili ako sa salita ng Diyos. Mananatili ako sa salita ng Diyos. Gawin mo to. Lagyan mo ng pesticide ang simbahan. Lagyan mo ng abono ang simbahan. Hindi ko kailangan abonohan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, kung ito'y binhi, ito'y buhay. At ito'y mabisa. Walang problema ang salita ng Diyos. Laging ang problema nasa puso ng tao. At maliban ang Diyos magbago ng puso ng tao, wala akong magagawa. Nung nangaral si Kristo patungkol sa 4 na klase ng lupa, hindi siya nangaral tungkol sa 4 na klase ng pangangaral. Ay merong 4 na klase ng pangangaral. Yung isang pangangaral, kinain ng ibon. Yung isang pangangaral, kinain ng natuyo sa araw. Yung isang salita ng Diyos, niyakap ng dawag. Yung isang salita ng Diyos, namunga. No! Sinabi ng Panginoon na meron lang isang salita ng Diyos. At binigyan kayo ng salita ng Diyos. Meron kayong mga Biblia na babasa ninyo at nangungusap ang Panginoon sa inyong puso. Pero anong klaseng puso meron ng mga tao rito? Ang ibang puso ay puso na kung saan dumadaan ang mga ibon. Hindi mo pinoprotektahan ang iyong puso. Lahat yan, okay, open kayo lahat. Kaya yung salita ng Diyos nilagay dito, dinaanan ng ibon, kinain. O kaya ang iyong puso ay matigas kung bakit hindi nag-uugat ang doktrinang ipinangaral sa inyo ng Panginoon. O hindi naman kaya ang inyong puso ay naliligid ng mga dawag na tumutubo naman sa inyo ang salita ng Diyos pero hindi nagbubunga sapagkat kayo'y nasisikil. Isuko nyo sa Panginoon ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Pero ang panalangin natin na magkaroon ng pusong matapat, pusong mabuti sa harapan ng Diyos. Na sinabi ni David, likhaan mo ako, O Diyos, ng bagong puso at ilagay mo sa akin ang isang matuwid na espiritu. At pagka ginawa mo yun,
Tuturuan ko ang mga mananalangsang na magsisi at sumunod. At ang mga makasalanan ay magbabago sa iyo. Mga kapatid, may pananalangin. Baka isipin ninyo na ang pananalangin na hindi umuubra. No, baka nanghihingi lang kayo ng mga bagay na hindi magpapabunga sa inyo. Hanahanga rin natin na yung mga bunga ng banal na Espiritu ay manatili sa atin. Ano man ang ating ginagawa, ano mang larangan na natagpuan ninyo, ay pagsikapin ng salita ng Diyos, ang prinsipyo ng salita ng Diyos ay tuparin. Maging filosofiya ng ating pag-iisip, maging perspektibo, maging pangitain natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at manalangin ka, O Diyos, ginagawa ko to ayon sa iyong salita. Bahala ka na. Tulungan mo na lang ako rito. Pero kahit hindi mo ko tulungan, yung nakita ko sa salita mo, susundin ko pa rin. Kung loobin ng Panginoon, mamatay ako kalilingkod sa Kanya, di mamatay. At least nakita ko na yung ginagawa ko ayon sa Kanyang salita. Sinabi ng tatlong Hebreo na hindi lumuhod sa Diyos-Diyosan ni Nebuchadnezzar. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba kayo natatakot? Di ba sabi ko kapag tumunog ang mga trompeta, dapat magsipagluhuran kayo sa Diyos-Diyosan? Sige, ilalagay namin kayo sa apoy. At ang sabi ng mga Hebreo, Hari, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Kahit hindi ko makita yung inaasahan ko. Kagaya ni Noe, 120 years siyang nangaral. Sa bandang huli ang kasama niya, 8 lang sila. Pati mga hayop. Pero ang mahalaga, natapos na yung arko. Yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya sa akin, iniisip ko na magbawas ng load sa school, unahin ang gawain ng Panginoon. Alam ng Panginoon na yan ang una sa akin. Bakit? Ano kung hindi ko matupad ang pangarap ko, anhin ko yan. Kahit na hindi na ako bigyan ng Panginoon na maraming kasikatan dito sa daigdig na to at maraming kayamanan sa daigdig na to, basta gagawin ko kung ano yung pinagagawa niya sa akin. Kung mamatay na ako ngayon, edi purihin ang Diyos. Wala na akong pagsisikapan. Wala. Mahirap na humahabol lang tayo ng mga bagay na lilipas. Nakakalungkot. Nakaka-disappoint. Pero kung sa umpisa pa lang alam mo na, ang sinusunod ko yung Kristo na lumimot ng kanyang sarili para sa aking kaligtasan. Kung hindi niya ako niligtas, magpapatuloy ako sa kasamaan, hindi ako magkakaroon ng konsyensya sa kasalanan. Matututo lang ako magpakitang tao kung hindi niya ako niligtas. Kung hindi totoo ang banal na Espiritu, hindi ko na rin alam ang gagawin ko pagkapanahon na nadi-discourage ako.
Pero dahil ang Panginoon ay buhay at iniligtas niya ang aking kaluluwa, bahala na siya sa akin. Hindi ko naman siya pinili. Hindi ko siya pinili. Hindi ko pinagsiksikan ang sarili ko na maglingkod sa Kanya. Hindi ako karapat-dapat. Pero siya ang nagbigay sa atin ng gawain. Anong gagawin ko? Di mananalangin ako sa Kanya. Sabihin ko, Panginoon, una sa lahat, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito, kaya tulungan mo ako. Una sa lahat, ikaw ang nagpakilala sa akin. Una sa lahat, ikaw ang nagpakita sa akin ng daan ng buhay. Sana hinayaan mo na lang ako sa Diyos-Diyos. Sana hinayaan mo na lang ako papunta sa impyerno. Pero naging niyaya ka sa akin. Tulungan mo ko sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Gusto ko magbunga. Mawawala ang lahat ng tao. Maraming iiwan sa atin sa paglilingkod, pero yung bungang naging bunga mo, hindi na maalis sa'yo yan. Yung binago sa'yo ng Diyos, yan na yun. Habang lumilipas ang panahon, tignan mo yung pagtitiis mo, humaba, hindi paigsi. Tignan mo yung kapayapaan mo, pahaba rin. Dati mabilis ka magpanik. Magpanik ka. Relax lang, Panginoon tayo. Malulunod na tayo, kalma lang. Tawag tayo sa Panginoon. Hindi yan atras. Mentors kang nakakilala sa Panginoon, naging matatakutin ka. Tignan mo yung temper mo. Hindi paigsi, pahaba. Habang tumatagal tayong Kristiyano, humahaba ang pasensya natin. Habang tumatagal tayong Kristiyano, yung kabutihan nag-e-expand. Marami palang paraan ng pagpapakita ng kabutihan sa ngalan ni Kristo. Yung pangunawa natin, pinapalawak ng Panginoon. Lahat ng klase ng mananatilihan kung ang Diyos ang may gawa niyan. Pero kung pakitang tao lang yan, makakita mo yun ng consistency. At sa panahon ng kahirapan, mawawala. Sa panahon ng kahirapan, hindi tatawag sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi tayo mahihirapan. Mahirap talaga. Kaya nga isiningit ng Panginoon doon, anuman ang inyong hingin sa Ama, sa pangalan ni Kristo, ibibigay niya. Manalangin. At huwag ninyong pagkamalian na pag nahihirapan kayo, hindi kayo nagdarasal. Huwag. Manalangin sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Yan lang masasabi ko sa inyo. Lalapit lang tayo sa Panginoon. Wala tayong ibang matatakbuhan at wala akong pwedeng sabihin sa inyo na matatakbuhan natin. Panginoon lang. Manalangin tayo.